Korte Suprema siya. Kanina, alamin natin, attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Hello, magandang hapon, Radyoman Oh, Lourdes. good afternoon. Kamusta? Attorney, ano po yung inyong punto na gusto niyo pong isa publiko, yung Blue Ribbon Committee Draft Report kaugnay sa flood control anomalies? Yung Blue Ribbon Flood Control Report ngayon kasi, sinasabing draft. Pero lumabas na yan, may leak daw noong February 3. Pagkatapos, nung nag-leak siya, sabi ni Senator Ping Lacson, totoo naman yung nag-leak na yan, may pirma na yan, pirma ni Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Pagkatapos, may ibang pirma dyan na winidraw. So parang pirma ni Senator J.V. Ercito, Senator Erwin Gatchalian at isa pa. No? So, sa mga tuwid, hindi na yan talaga draft, may pirma na at saka hindi na yan dapat confidential kasi na-leak na. Opo. So sabi ko, patingin nga po niyang kopya na yan para malaman naman natin. At bukod pa dyan, sinasabi ni Senator Ping Lacson, magaling ang nag-draft niyan, si Attorney Gerard Mosquera, pinag-aralan mabuting ebidensya. Gusto ko makita ka ako. Kasi pagkatapos nung mag-leak na yon, parang araw-araw nag-update si Senator Ping Lacson at parang palusaw ng palusaw yung mga findings at recommendation nila. Yung pinakaunang draft daw, ang recommendation, kasuhan ng plunder, yung mga senador. Pagkatapos may for investigation, si ganito, si ganyan. Pagdating ngayon, lahat na for investigation na lang. Kumaga pabago ng pabago, nababago yung draft report na yan, pero hindi naman nalalaman ng bayan paano siya binabago, sino ang nagbabago, at hanggang saan siya mababago. Ba't ilabas na nila yung original draft para makita talaga natin at malaman natin paano nila binabago yan. Sa tingin niyo ho ba, Attorney Aceron, merong hocus-pocus dito po sa draft report na ito kaya ayaw isa publiko? Yan ang pagdududa. Hindi lang naman ako nagsasabi niyan. Marami nagdududa sa ganyan. Kasi siyempre, lalo mong tinatago. Nakakatawa kasi lalong tinatago pero describe si Senator Ping Lacson kung paano binabago. Lalo ang nagtataka. Bakit pa ba? Dinidescribe mo lang yung laman. Ba't di mo pa ilabas? Diba? Kaya nagdahilan kung bakit nag-file na ako sa Korte Suprema. Ay, maliwanag naman na may karapatan naman ng taong bayan dyan sa draft report na yan, kahit sabihin draft pa yan o hindi. Kaya ginawa naman yan ng mga representatives, ng mga senador na kasama naman ang bayan dyan. Hindi naman yan sila lang, hindi naman parang country club lang. Kasama tayo, may interest tayo. Pera ng bayan ang ninakaw dyan. Pera ng bayan inimbestigahan, di ba? Kaya dapat makita natin. Attorney, ito babalikan ko kasi baka narinig ko na ito kay Senator Ping Lacson. Draft nga eh. Draft nga lang ito eh. Yung sinasabing draft, hindi kasi yan tamang sabihin na draft eh. Pag sinabing draft, yung kaka-print lang, may pirma ng 3 eh. O, draft pa ba yun? Draft yun, may 3 pirma na eh, di ba? Pangalawa, bakit yung mga bills ninyo, pinapaskill nyo, nakapost, available to the public? Draft din yun eh. Diba meron ng draft Freedom of Information Bill, nakakalat dyan sa internet eh. Draft din yun eh. Bakit yun pwede nyo ilabas? Dahil ba itong draft na ito, merong tatama ang senador at niluluto pa o inaayos pa kung sinong aalis na sa report? Yun ang magandang tanong, di ba? Draft ba yan? Kung draft lang yan, patingin. Bakit yung ibang draft pwede makita? Ba't ito hindi pwede makita? Kung tatanungin ko ho kayo, Attorney, sa tingin niyo ano po ang laman nun? Anong dapat naming makita doon? Ang gusto kong makita doon, at yun ang ayokong mawala, gusto kong makita ang litanya ng ebidensya na nakalap ng Senado, nakalista, naka-footnote ang mga statements ng bawat witness, nakaipon ang lahat ng affidavit at statement. No? Gusto kong makita yon. Kasi yun ang naging basis ng findings nila. Ang problema natin, hindi natin alam kung tinatanggal na, binabawasan na ba yun eh. Kasi yung records ng Senate Blue Ribbon Committee, ang hirap tahi-tahiin yan eh. Hindi naman available ang mga transcript ng agad eh. Titignan mo yung YouTube, isa-isahin mo. Hindi yan official. Kaya kailangan makita na, una-una, sinabi na nga ni Senator Ping Lacson eh, ang nag-draft niyan originally, yung consultant niya, yung dating ombudsman ng Luzon, si Attorney Gerard Mosquera. Ibig sabihin, pulido yung trabaho dyan eh. Ngayon, pagkatapos yan maitago, pagkatapos may nag-withdraw ng mga sinasabing pirma,
Hindi natin alam kung paano binabago kasi siyempre nag-uusap-usap na sila dyan. Hindi ko nga alam bakit sila nag-uusap-usap na hindi recorded sa public eh. Dapat makita natin yan. Yun ang importanteng makita natin. Ano ba yung palaman dyan sa loob ng report at ayaw na ipakita sa atin. Kayo ho ay okay naman sa bumubuo ng Blue Ribbon Committee? Well, yung Blue Ribbon Committee, it's all a function of the Senate majority. Ang wala tayong papel dyan. Ano? Opo. Ang gusto lang nating malaman talaga if they are really doing their jobs properly. And kung naman, kung paano nila baguhin yan, okay lang, basta makita ng taong bayan. Kung gumagawa, kung talagang ilalabas din, lusaw na recommendation. Nasabihin, for investigation na lang lahat. Na parang hindi naging investigation yung ginawa nila, okay lang basta naipon nila ang lahat ng ebidensya para magamit ng ombudsman at magamit din ng mga ibang litigante katulad ko na gusto na rin tutukan itong mga kasong ito. Okay lang naman pero sana ilabas nila lahat, complete evidence on record na nagkalap ng Senado. Yun ang gusto kong makita. I trust Senator Ping Lacson will do that in that report. Kaya lang what we cannot trust is what are the bargaining negotiations that are happening to loosen, to soften that report. Hindi natin nalalaman sino yung mga nakikipag-usap sa kanila Attorney, ano po mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at mukhang nakakalimutan na ho habang tumatagal ho, nakakalimutan na itong flood control. Yan ang masakit kasi sa dinami-dami ng problema ng bayan. Ngayon nagkagera pa sa Iran. Tapos mayroong naglabas ng mga yung mga lumabas doon sa Club Filipino, mga 18 na sundalo, dating sundalo. 18 na sundalo na naghahatid ng pera. So, Opo. magulong-magulo na. Tama. Ako naman kasi naumpisahan ko na ito. Ito ang pinangako ko sa mga kaibigan ko at sa mga kasama ko abogado. Tututukan ko itong kaso sa flood control. At the very least dito sa Senate Ethics Committee. Tututukan ko yan hanggang matapos ito. And hopefully, dahil may tututok, hindi lang naman ako, marami kami. Yung Project Damascus, yung mga kalipunan ng mga abogado na naghahanda ng mga kaso. Marami rin kaming supporters ng mga tinatawag na mga techies na nagkakalap ng ebidensya. Nag-launch nga kami ng website, yung bisto.ph, kung saan nakalista ang lahat ng flood control projects at bawat tao sa Pilipinas pwedeng makita, ma-verify ang mga listahan ng mga flood control projects yan. Tuloy-tuloy ang project na yan. Opo. Eventually, lalabas ang lahat ng facts and this will be the basis of cases that we will file. Personally, Project Damascus is saying mga 100 kaso ang susubukan namin ma-file independently sa buong Pilipinas, wala apari hanggang hulo. Sabi nga, para lang may masabi natin na accountable ang lahat ng mga may kasalanan dyan. We will do that, at least 100 cases. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Thank you, sir. Thank you. Salamat. DZXL. Si Attorney Marvin Exclusive. Aceron